Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Walang pinipili ang bawat tema ng kwento. Basta masayahin kang tao, swak sa'yo ang 5 kwento. Hindi ginuhit ng panulat, hindi rin ipininta gamit ang pintura. Pero ang kanyang mga obra ay talaga namang bonggang-bongga. Tape at fingerprint mark ang gamit nitong si Koya. At sa tuwing ang mga obra niya ay dumadaan sa feed ng madla, napapa-wow! React agad sila, bigla! Paano ba naman kasi? Sa unang tingin, hindi mo makikilala kung sino ang subject niya. Pero oops, teka, kapag itinapat sa lights, doon nalalabas ang surprise! Meet Noel Kidlat, ang malikhaing artist ng Antipolo City. Imbis na tradisyonal na lapis o pintura ang kanyang gamit, abay, mga bagay na hindi mo aakalain ang kanyang bitbit. Merong tape, stamp, ginupit-gupit na papel, at buhok? Teka Koya, saang barbershop mo yan pinulot? Noong una raw ay pangkaraniwang pagdodrawing lang ang kanyang hilig. Actually, nag-start po ako sa mga pencil sketches, sa mga color pencil. May nakita akong artist sa TikTok. And then, nung nakita ko yung art niya, parang naengganyo ko, parang gusto ko din siya itry. Pero hindi ko alam kung ano yung process na ginawa niya. Ang ginawa ko lang talaga is parang gumawa ako ng sarili kong process na, ayun, para ganun kalabasan yung yung portrait sa kung ano yung gawa niya. Sa fingerprint naman, hindi ko alam kung saan ko talaga siya nakuha. Basta umiikot lang ako nun sa National Bookstore and then nakita ko yung stamp pad, nakita ko siya and then what if gumawa ako ng art gamit yung fingerprint ko. And then nagulat ako kasi nag-million views siya. Kaya sabi ko, what if ituloy-tuloy ko tong ganitong klaseng art. Dahil sa kakaibang gimmick ni Noel, ang kanyang social media account ay na-overwhelmed. Libo-libong netizens ang natuwa, pati mga taga-ibang bansa gusto nang magpagawa. Marami nagme-message na pagawa po kami ng tape, pagawa po kami ng stamp pad, pagawa po kami using graphite. Actually, yung ibang nag-message pa nga, hindi from the Philippines, galing pa ng Europe at America. Todo support din ng kanyang pamilya at ito raw ang nagsisilbi niyang baterya na nagbibigay ilaw sa kanyang ideya upang makapagpatuloy sa napiling industriya. Sa family ko, malaking suporta para sa akin kasi sila yung parang nagsusupport sa akin na mag-push. Proud po ako sa aking kaibigan dahil ang tape po ay isang material na bagay lang pero sa kanya ay nagiging obra. Actually, sa paggawa ng artwork, kasama talaga yung emotion. Kung ano yung artwork ko, kung ano yung nafe-feel ko, ganun po yung kinalalabasan. Nakadepende kung ano yung kakalabasan sa kung ano yung emotion talaga ng artist. Kahanga-hanga ang iyong pakulo, Noel. Kaya naman ang pagtanggap sa'yo ng mga utaw ay very well. Ituloy mo lang ang iyong mga nasimulan dahil pasasaan pa at lalago pang lalo yan. Abracadabra! Tumingin dito, mga atit kuya, huwag kang pipikit. Baka mawala ang 3K mo sa wallet. Saksihan ang magic niyang malupet. Panoorin nyo to. Huwag kayong kukurap. Logalogs, meet Mac Florendo. Kapag barahan na ang kanyang hawak, parang may sarili itong mundo. Hello, Galogs! Napapamangha mga utaw, walang masabi sa kanyang mga bitaw. Imbis na, alam ko na yan, ang marinig mo, speechless sa mga estranghero. Dumarami bigla ang usisero. Yung magic na ginagawa ko, ang tawag dyan, close-up magic. So, malapitang magic. O yung magic nangyayari sa harapan nila, sa kamay nila. And I think yun yung pinaka-powerful na magic.
Bata pa lamang ay pinasok na niya ang sining ng Salamanca. Abay mula sa baraha sa bahay, dinala lang naman siya nito sa tagumpay. Itinanghal siyang Philippine Cardistry Champion. Itinatag niya kasi ang grupo ng Metro Magic kung saan nagsama-sama ang mahihilig sa tricks. Sa mga magician, normal yung magic, di ba? Pero pag napag-uusapan pa yung mga mas makabuluhang bagay, yun na yung mas nagiging magic para sa akin. Meron akong cards dito, iba-iba. Pili ka ng isang baraha dyan sa gitna. Papakita mo sa kasama mo kay Makoy. Pakita mo sa camera, huwag mo papakita sa akin. Pili ka ng isa, huwag mo ipapakita sa akin. Pakita mo sa kasama mo, papakita mo sa camera. Francis, tandaan mo yung baraha. Balik mo sa gitna, dito. Huhulaan ko ngayon yung kulay ng baraha mo. Blue. Blue yung likod. Blue yung likod. Blue yung likod. Pero subukan natin to, Daryl. Ganito yung mangyayari. May isang baraha, tatalon, galing sa gitna. Iikot ng iikot, tapos sasaluhin ko. Sana yun yung baraha mo. Alam niyo yung baraha, di ba? In 3, 2, 1. 2 years kong pre-practice yun, wala kayong reaction. Ang galing nga eh. Ang hirap mo. 8. Okay lang yun kasi ang tunay na magician, sabi ko may isang tatalon, iikot, tapos magbabago. Lo! Paano nangyari? Ay, sorry niya. Wow! Ang angas! Abay, ilabas mo lang, Mac, ang iyong alas. Sa likod ng magulong mundo, ikaw ang nagpapaalala na buhay pa rin ang mahika na pwede sa ating magpasaya. Gusto nyo bang malaman kung paano ko ginagawa yung magic? At yan ang sikreto ng magic. Kumabig ng samut-saring trick. Yan ang kanilang pangmalakasang trip. Kaya kapit na sa manibela at bantayan ang balanse. Dahil sa BMX Day, hahanga ka to the max, pare! Hindi lang simpleng padyak ang puhunan dito, kundi lakas ng loob, tibay ng tuhod at kapal ng fes kapag sumemplang ng todo. Siyempre, di nawawala ang mga eksenang aray ko po. May sumesemplang, may muntik ng yumakap sa semento. Ahaw, hahay, hoy! Si kuya naman, ba't mga utaw ang sinargo? May umiikot na parang electric fan, may lumilipad na akala mo may sariling pakpak, at may bar spin na halos paikot din ang ulo ng mga manonood. Oh, hoy! Ingatan ang gulugod. BMX Day actually ito yung mga may hilig talaga sa bisikleta. Mahalaga to dahil parte to ng kabataan natin at sa ngayon lumalaki yung community natin dahil ang BMX hindi na lang basta hobby, kundi isa na rin siyang sports. Open sa lahat ang event na ito. Bata, binata, dalaga, tatay, nanay. Isama mo na rin, pati mga anay sa bahay. Dahil dito ang bonding ng pamilya, hindi lang pang quality time. Cause everyone is having a really good time. Matagal na ako nagbi-BMX simula nung bata ako. But recently, nag-start lang kami dalawa mga start of this year. Bumalik ako kasi para nakaka-bike kami together nung anak ko. Nag-BMX ako mga 7 years ago na. Parang lang siya, libangan ko lang siya. Parang may mga makasama mag-ride, ganun. Konting laro-laro. Since 2018 ako natutong mag-bike. Ang nagustuhan ko sa sports na to, bukod sa extreme siya, parang rare lang yung mga babae na nagbabike. So, naengganyo ako mag-bike, ganun. Tapos challenging siya. Since I'm grade 5, grade 4, nag-umpisa ako mag-BMX. Pagkatapos nasama ako sa mga race. Bali, just for fun na lang kami kasi matanda na kami. Inalalayan na lang namin mga batang tinuturuan namin. Tiyagaan lang, talagang ganun. Kamukha nung mga binabanggit nung araw na ang tagal ko naman umasenso, gano'n. Yung mga ganung wordings nung araw eh.
Dito sa BMX Day, ang excitement super okay. At sa bawat kompetisyon na dama ang bawat tensyon, talagang tanggal din ang naipon mong stress at konsumisyon. Mas maganda siya dahil karamihan ng lugar ngayon nagpo-provide na ng mga skate park. So, na-encourage yung mga bata na mag-BMX dahil, ayun nga, meron na silang safe na laruan para dun sa hobby nila at sports nila. Kaya kung akala nyo, ang bisikleta ay panghatid lang sa pupuntahan, nagkakamali kayo riyan. Dahil sa bawat ikot ng gulong, may talento, tapang at tawa ng walang preno. Kaya ituloy ang arangkada at takits kapadyak sa susunod na pasiklab na eksena. Kung porma lang ang usapan, heto ang aming matinik na panlaban. Sapatos na dibalat, checkered na pantas, kitang-kitang taglay niyang angas. Logalogs, meet paring Benny Roy o aka Master Ben. Oh, Carol, I am but a fool. Ang kanyang pormahan, 10 out of 10. Sa unang sulyap, para kang ibinalik sa dekada 90. Galawang old school ang aura. Hello, Galogs! Gusto ko naman yung maiba, yung para ng tatay ko, yung ganito, yung mag-suklay, yung ganoon, sa unang tao ba? Bukod sa throwback niyang overall na itsura, ang kanyang bigating suklay na pink ay agaw eksena. Buhok ay plakadong plakado, feel na feel ni Loco, parang bawal, mahanginan. Mapapa, tabi-tabi po ikaw sa nuno ng kagwapuhan. March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan. They were sailing day and night across the big ocean until they saw small Limasawa Island. Sa mga ukay-ukayan, sa mga vendors, yan kami pumunta ng asawa ko para bumili ng para costume namin ba. Yung pang 1990s nga attire. Sa tuwing ginagawa ko yung content, parang natatawa ako sa aking sarili. Yung iba naman, ang sabi nila, parang baliw. Pero wag lang yan. Basta content creator ka, huwag mo intindihin niya. Basta ang importante, doon ka masaya. Kung gusto ko man bumalik yung nakaraan, gusto ko 1990s. Parang wala kang problema nga eh. Kaysa ngayon, daming problema, basta dami. Aliw sa kanya mga pakulo, tsak sa katatawa, kakalma ang iyong dugo. Ipagpipitas ka ng bogabilya, isasayaw ka ng cha-cha, haharanahin ka, at ipagsisibak ka ng kahoy. Gina G, si Kulukoy. Kapag nakita ka, ako'y naiiyak. Gusto ko pong balikan yung nakaraan kasi ngayon halos yung ibang kabataan, halos walang respeto sa mga matatanda eh. Ang gusto po na balikan yung nakaraan, yung kapanahonan ng 1980s. Gusto ko talaga kaysa ngayon. Ang hirap ngayon eh. Parang halos digital na. Sa lahat ng luma, si Master Ben ang mabenta. Pormahan man ay pang dekada 90, trending na trending ang hatid niyang kwela. Dahil ang kanyang aura may magandang ala-ala. Ikot-ikot lang all around the Pinas. Ang goal ay magturo ng super skill na so angas. Ang tawag daw rito ay sandball, na di lang for clowns at jugglers, kundi for all. Kaya dayo sa Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Maynila, together with Cutie Chiquitings, Coach Noah, at ang inyong favorite kaka. Tuloy-tuloy po ang kwento, basta may kwento, may partner ka! Meet Sandball Philippines sa pangunguna ni Coach Noah na certified Lodi Juggler. Di lang sa Pinas, kundi maging sa ibang bansa. You've been doing juggling, no? Yes po.
Ng gano'ng katagal na po? 6 years old pa lang po ako nagja-jogging. 6 years old? Yes po. Laro ba ito? Matatawag mo bang laro? Bali, circus po siya. Pang circus. Yes po. Ang minana po namin yan dahil sa mga lolo po namin. Mula po sa pagkabata, pupunta po kami ng Thailand. Doon po kami niligay ng papa ko kasi doon po yung malakas yung mga event ng araw po ng kabataan ko. Then nagkaroon po nung talent show dito sa Pilipinas. Muwi po kami dito. Mr. Noah! Ano mga klase ng ano? Ano po siya? Contest. Contest po, Pilipinas Got Talent. Okay. Po, Talentadong Pinoy. Okay. Yan po. Yung mga ganyan. Tapos Asia's Got Talent. Yung Asia's Got Talent, pang ilan ka? Ano po kami, bali, finalist lang po kami. Umabot ka sa final? Apo, finalist lang po. Wow! Kahanga-hanga talaga! Legit yan ha! Di bola-bola! Punta na ako dun sa may na-discovery ka. Apo. So ano po ito? Yun po. Nang naano po namin sa Thailand yan, ang juggling, kasi teacher po si Mrs. po. So sinubukan po namin ilapit sa, sa school niya, sa international school. Then nagustuhan po nung principal. Then nakita po namin kasi yung benefit niya, nag-increase ang brain power. Ano po yun, research po ng Oxford University. Okay. So sabi ko, mukhang magandang i-ano to. Kasi juggler po ako. So yun po, inilapit po namin sa DepEd. Ayan po, nung nakita po ng DepEd, ganda yung benefit. Ganda. Apo. Okay yun ha. Ano na po kami, naging partner po kami ng DepEd. Kaya ang ginawa po namin, talagang nakapatent po siya, naka-FDA approved. Kaya kumbaga safe talaga siya bago namin ibigay po sa mga bata. Tatak Noipi, yan ang sandball. Kaya nga naman gumugulong din ang suporta ng DepEd sa kanilang misyon na magkaroon ng inclusive na aktibidad for everyone. Lalo na sa mga diverse learners sa paghubog ng kanilang kagalingan. Maraming benepisyo ang sandball. It helps the children focus. Physical and gross motor skills ay nade-develop and their eye coordination. Kanina nakita ko na naglalaro ang learners with disabilities at saka yung mga learners natin from Gen Ed learners. Nakita ko yung possibility of creating a unified sports for sandball. Yun yung dapat nakikita natin sa ating mga learners with disabilities. Yung ability nila, hindi yung kapansanan. Simple lamang ang laro. Dapat marunong kang umanggulo. Huwag lang basta bato. Dapat ang lakas sakto. At shoot, hoot, hoot. Hindi panalo. Ang cute. Lahat ay may pa-take home na sandball para sa new favorite game of all. Pero ang the best giveaway ay ang mga ngiti na walang kapantay at ang enjoyment na feels sa bawat kaway. Kaya Noah, saludo ang Team Logalog sa inyong misyon na sa isang munting bola nakakabuo ng malaking koneksyon. Yan ang larong hindi lang nagpapagulong ng bola, kundi nagpapagulong din ng inspirasyon. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aani ng trip ng buhay. Ako ang inyong sikaka, Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Kwento. Logan na yan, sa ka man naroon. Logan na yan, gusto mong mapanood. Logan na yan,